sa masasamang magsasaka. Marcos 12. At hiniruan ni Jesus sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Inabango rin niya ang ubasan, nagpagawa ng pisaan ng ubas, at nagpatayo ng isang tore. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at siya nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pag-aani ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang utusan, binugbog at saka pinauwi ng walang dala. Muling nagsugo ang may-ari ng isa mga alipin, ngunit ito ay nampas sa ulo at nilait-lait ng mga magsasaka. Nagsugo na naman ang may-ari ng isa pang alipin, ngunit pinatay naman nila ito. Ganun din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Hindi nagtagal, iisa na lang ang natitirang maaaring pupuntahin ng may-ari ang kanyang minamahal na anak. Kaya't pinapunta niya ito sa pag-aakalang igagalang nila ang kanyang anak. Ngunit nag-usap-usap ang mga magsasaka. Iyan ang tagapagmana. Halika kayo't patayin natin siya upang mapasa atin lahat ng kanyang mamamanahin. Iyan sinugamba nila at pinatay ito. At pagkatapos ay itinapon ng kanyang bangkay sa labas ng ubasan. Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Pupuntahan niya at papatayin ang mga magsasakang yun. At ang ubasan ay mapamahala niya sa iba. Hindi ba niyo nabasa ang sinasabi sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ito'y ginawa ng Panginoon at kahangahangang pagmasdan. Nang mahalata ng mga pinuno ng mga Hudyo na sila ang tinutukoy ni Jesus sa mga talinhagang iyon, tinangkan nilang dakpin siya, subalit hindi nila ito nagawa, sapagkat natatakot sila sa mga tao, kaya't umalis na lamang sila at iniwan si Jesus.